Sir, din lang sa DICA or yung kaninang executive session, pwede malaman if meron bang impormasyon tungkol sa sinasabing na rumored coup kay BBM nung time nung may malawakang protest. Right. Executive session yun eh. Hindi namin pwedeng i-share sa inyo yung mapag-usapan namin. Pero natanong yan, sir. Well, everything was taken up. Because what do you expect from me? To ask from them? National Security Council, National Intelligence Coordinating Agency. So, very crucial yung kanyang papel. You expect na matanong natin yan. But as to the contents of yung sagot nila, pag-usapan namin, I'm not at liberty to tell you. Kasi nga, executive session. Kahit kung may information lang sila, sir, about it? Kahit kung may information lang sila about it, sir? Basta, executive session. Kaya, I mean, sa executive session. Pero sir, batay sa paliwanag sa inyo, meron bang national security threat ngayon? O nagkaroon ba? Walang. Tanungin na lang niyo ko, some other time, huwag lang dito kasi obvious na senior ko sa inyo yung laman ng aming pinag-usapan sa executive session. Sir, si Congressman Saldico hindi na congressman na yun. I-invite niyo ba siya sa next hearing ng Blue Rays? Kung meron pang next hearing. Meron pa sir? Hindi naman siya covered ng interparliamentary courtesy, di ba? So, pwede siya maimbitahan. You think it was for the good that he stepped down from the House of Representatives? That he resigned, sir? Given yung dami ng accusations? It's not enough. Stepping down is not enough. Sir, what will be enough? What will be enough? What will be enough is thorough investigation. If it warrants prosecution. And if it warrants conviction. That's what the people are looking for. Hindi sapat na bumaba lang siya sa posisyon niya. No. Bakit sapat na? Kung kinakailangan talaga malagot. Pero sir, sa tingin niyo mas madali na siya mapapadala sa hearing kasi nag-resign na po si Congressman ko? Basta pwede siyang imbitahan. Hindi na natin ma-violate yung tradition na interparliamentary courtesy. Dahil hindi na siya congressman. Sir, whatever. Sisipot siya o hindi, at least he will be issued warrant of arrest coming from the Senate kung hindi siya sisipot. Diba? So aside from that warrant, kung lalabasan siya ng warrant coming from the courts as a result of the cases being filed by DOJ, then marami siyang kinakaharap na warrants. Pero sir, sa minority, isusulong nyo na i-contempt siya pagka hindi siya dumalo? Of course. Pero sir, paano yung contempt hindi mahanap? Hindi mahanap, sir, until now. Kaya nga i-contempt mo dahil hindi magpakita. But if he's not in the country, sir, how easy would that be? Bakit ba kung wala ka sa country, hindi ka pwedeng umuwi? Kung gusto mo talagang harapin yung Blue Ribbon Committee? Sir, parang kay Alice Guo, ganyan mangyayari. Parang yung kay Alice Guo. Di ba ganun nangyari doon? Lumipad din siya na ibang bansa, tapos merong arrest order ng Senate. Correct. So, yun ang nangyari sa kanya, di ba? Ganun ang mangyayari. Arrest order coming from the Senate, not from the court that compelled her to be delivered back to the Philippines. Pero kayo sir, i-request niyo po na ipatawag po si Congressman ko kayo sir. Obvious. We will do that. Hindi lang naman ako. Pati taga-majority, alam ko gusto rin nilang imbitahan yan because siya ang laman ng lahat. Sir, may we get your statement na lang dun sa sinabi ni VP Sara na unstable daw po yung government po. May we get your statement? Given the allegation. Well, that's her opinion, no? That's her opinion. Nakikita niya na medyo maraming nangyayari na hindi maganda. Opinion niya yun. Do you think the government is stable, sir? Sa ngayon? Stable naman siguro. Considering the threat, sir. How's the... May threat, pero depende yan sa kung paano nila mag-respond sa threat kung meron na.
Sir, sabi niyo may threat. Sir, sinabi niyo may threat. Ano yung threat, sir? Ano lang, yung mga kuwan lang, yung mga taong disgruntled, nagagalit sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa. So yun lang. Sir, yung police and military? Ha? Police and military? Yung mga disgruntled na Mamaya, palabasin na nyo naman na yung aming executive session, nag-share ako sa inyo ng informasyon. Sir, how's the morale of the uniformed personnel given yung allegations ng kaliwat ka ng katiwalian? I can only speak doon sa mga retired. Mga retired. Itong mga sa active, hindi tayo magbibigay ng opinion sa kanila. Marami tayong nakikita through social media, through nakita nyo, nag-stage sila ng sarili nilang rally dyan sa Gate 4 ng Campo Aguinaldo, di ba? Those are retired AP and AP and PNP and uniform personnel people. So how's the morale of the retired uniformed people? Galit. Gusto nilang palitan si BBM, sir? Ha? Gusto nilang palitan si BBM? Sila natanungin natin. So hindi sila, sir, kontento alam kong sa mga... galit sila sa nangyayari. So hindi sila kontento, sir, sa mga ginagawang investigation dito sa Corabi? I don't know kung anong opinion nila. Hindi kami masyado nag-communicate. Nababasa ko lang yung mga pinapalabas nila ng mga sentimento. Enough ba yung galit nila to pursue a threat to this government, sir? Well, any form of dissatisfaction, however significant it may be, if it snowballs into something bigger, then it will constitute a threat. Di ba? But right now, kung hindi yan ma-address, magkakaproblema tayo dyan. Future. Aside from being a Filipino, they are people coming from, they are retired officers na pwede rin may certain degree of influence pa rin sa komunidad. Ha? So whatever happens, naka-ready naman si VP Sara. Ha? Kung ano man yung mangyari, naka-ready si VP Sara. Mahirap na. Ewan ko sa inyo. Ikaw na sumagot niya sa tanong mo. Sir, yung sinasabi mong pwedeng ma-develop na threat, future yon, not at present. Not at present. Kapag hindi na-address, yun lang. Dapat i-address kagad. Sir, anong comment nyo doon sa mga binitawan ng tirada ni SP Cheese kahapon? SP Cheese kahapon. Nagagamit lang ba talaga yung pangalan ng mga senador, sir? Or guys talaga sila, sir? Mahirap na maging spokesperson nila. Sila nalatanungin mo. Meron naman silang they have enough reasons to believe kung talaga bang yung allegation sa kanila ay totoo o hindi. Sila nalang tanongin. So hindi ka kasama doon sa list na nagkaroon ng insertion for this year? I don't know. Basta ako, lahat ng mga sinabit sa akin ng mga request ng mga gobernador, mga mayor, barangay kapitan, ng mga farm to market roads, mga munisipyo, mga sinabit ko sa finance committee. Ang congressman, mayroong mga congressman na nanghingi sa atin ng mga nagpatulong na ma-implement yung kanilang mga priority projects. So sinabit. Sir, doon lang, sinabit mo lang, walang push na talagang... Paano ka mag-push na opposition ka eh? Hindi ka nga... Basta sabit ko lang, kung maawa sila, pagbigyan nila yon, then makakatulong sa ating sambayan na mabigyan ng covered court, mabigyan ng mga hinihingi nila. So, yun lang naman. Kung pagbigyan nila, maganda. Pero kung hindi, wala rin. Okay. Pero sir, anong masasabi niyo doon sa mga kickback allegations doon sa mga kasama niyo sa minority? Sabi sila na lang. Mahirap na ako ang magbigay sa kanya. Hindi maganda. Sila na lang tanongin niyo. Okay. Thank you. Sir, ano po pinag-meetingan niyo ni VP kahapon? Nagkataon lang yun na dineliberate yung budget of the Office of the Vice President dito sa umaga. Then after that, pumunta kami sa opisina ng isang senador, nag-lunch kami doon. Then after nag-lunch, sabi niya,
ano kaya kung makinig manood ako sa privilege speech ni Senator Chis Escudero. So, alam niya. Kung pumunta siya doon para manood. Pero sir, nandito din siya last week. Nakipagpulong din siya sa inyo last week. Oo, ito lang. Timing lang yun. May mga importante siyang pinunta dito. Wala pinalaman yun doon sa mga umuugong na kupla. Wala. Bakit siya makialam dyan? Hindi nga siya nagpapakita. So sir, ba't alam ni Baby Sara yung speech ni Chis? Inform ni Chis? May narinig lang siya na magdi-deliver ng speech si Chis. So, kinikinig lang siya. Alam niya nakasama siya dun sa speech about the impeachment, sinasabing pinush ni Hindi niya alam kung anong mga laman, basta alam lang niya na magdi-deliver ng speech. So, makinig lang siya. So natuwa si Baby Sara kasi naging doon si Speaker Martin Romualdez. I don't know, hindi na kami nag-usap after nung delivery ng speech ni Senator Chis. Umalis naman siya pagkatapos nito. Sir, last na po, sir, may get your comment lang po sa mga nagsasabi na parang na-coach daw yung ilang testigo sa Government Committee, parang na-coach daw, naturuan. Na-coach? Sino magko-coach? Sino magko-coach? Sino nagko-coach? Sabihin nila, sino? Sino magko-coach doon? Ang iba po ang tinuturo, Senador, or iba naman po, DOJ daw. Nag-coach ang DOJ doon sa... Kaya na po nagkakaroon, lumalabas may supplemental affidavit after ng meeting doon. DOJ na lang tanongin niyo. Wala man tayo doon. Nandito lang tayo sa Senado eh. Pagdala doon sa resource person sa kanila, sila na lang naman nag-uusap doon. So, hindi natin alam. Pero sir, yung allegation may mga senador din daw po na nag-coach. I don't think so. Ako, kung sabihin nila, si Senator Marcolita ang pinapakinggan nila na nag-coach doon sa yung retired Marines, mukhang malabo. Dahil umakita nyo, no, yung kanya, aside sa kanyang affidavit, may mga lumalabas na informasyon doon na that came out naturally na wala doon sa affidavit niya in the course of questioning. Makita mo yung tao na kinots dahil masyadong mag-ingat sa kanya sinasabi. Pero pag hindi kinots, natural na lumalabas yung mga informasyon galing sa kanya, pag siya tinatanong, then I don't think kinots yun. Sir, isa na lang, may statement yung AFP, pinag-aaralan daw nila yung pag-file ng kaso laban doon sa mga retired military officers na nananawagan na pag-aakas. Yung rebellion. Yung comment. Retired ako ha? Baka kasama ko dyan. Hindi. I don't know kung anong tingin lang doon. Basta as para sa nag-stage ng rally yung mga retired dyan sa harap ng gate 4 ng Campo Aguinaldo, at it was observed to be very disciplined and very organized na rally. Wala mang gulo na nangyari. Sir, para clear lang, so may present threat ba sa BBM administration? Ayaw ko mag-comment dyan. Thank you. Sir, may additional question ako. Yung kay Zadi ko, kasi nasa abroad na po siya baka daw hindi daw aware, whatever. Parang nilalaglag na rin daw naman ng mga sa camera. Would you encourage him po to mag-send siya ng deposition, na pwedeng online, mag-testify siya kung hindi siya makauwi? Pwede ba yun, sir? Mahirap yun. Kung magsinungaling siya, hindi natin siya ma-cite in contempt. Di ba? Kung ganun lang, o kaya online, hindi natin siya ma-cite in contempt. What if magsinungaling siya? So, wala tayong hold sa kanya. He should be within our jurisdiction. And then, sir, sa experience niyo, sir, di ba sa law enforcement, yung ganitong umalis siya ng bansa, what would it mean? What does it mean? Anong tawag yan? Flight means guilt? Flight means guilt? Meron ba yun? Kayo nga, sir. Kasi kung innocent ka, you have to fight for your innocence before anybody, any particular investigating agency. Harapin mo. So yun yung pinakikita ni Congressman Zaldi ko ngayon? Yun po yung kay Zaldi ko ngayon? Siguro.
Hindi mo maiwasan mag-isip ang tao na bakit ka umalis, bakit ka lumayas, may kasalanan ka ba? And then clarification, sir, ipupush po ninyo na ipatawag siya ng Blue Ribbon Committee? Yes. Next hearing, I will move for his invitation. And wala nang bar. Anong susunod doon, sir? Yun na, contempt, Kung wala siya, follow subpoena. After subpoena, isyukos mo pa ba? Na paano siya makapag-syukos? Wala nga siya eh. Nawarrant na yan. She was a warrant. The committee will request the Senate leadership to issue a warrant of arrest against subject Pero sir, di ba, person. Pwede rin siyang point sa head, sir, di ba? Pwede lang invite ngayon pa lang, tapos sa susunod sa pag next hearing, sabihin na. Di ba pwedeng gano'n? Pwede na. Kung iiko mo, Dahil nag-resign na siya, sir, wala na kayong pangingilagan na interparliamentary courtesy. wala na. Kasi resign naman siya. Salamat, sir.